Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman ng ating itatakel. This time, Xiaomi A3 versus the Tecno Spark Go 1. Ano kaya ang perfect na budget smartphone na pwede natin ma-purchase ngayon 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another phone comparison na naman ng ating itatakel, and this time sa budget naman tayo. So Tecno Spark Go 1 versus the Xiaomi A3. So itong dalawang smartphone na to ay na-review ko na-unbox ko na. So kung interested kayo mapanood yung unboxing video ko ng A3 at ng Tecno Spark Go 1, nasa description box, check nyo na lang po yung aking YouTube channel. So, ito nga is very interesting dahil sobrang mura ng mga smartphone na to, sa halagang 3,000, makakabili ka na ng isang smartphone like the Tecno Spark Go 1 and the Xiaomi A3. Pero syempre, depende pa rin kung sale sa official store nila sa Shopee. SRP nila, yun yung expected na makukuha nyo yung price pag bibili nyo sila sa mall. So, dito muna tayo sa Tecno Spark Go 1. Ang Tecno Spark Go 1, ang presyo niya ngayon sa Shopee is, check na natin, as of ngayon 2025. Tecno Spark Go 1 is merong mga variant na 3GB, check natin ha. Meron siyang 4GB 128 and 4GB 64. Ay 3GB 64 ni Tecno sa Shopee. So yung 3GB 64 ay 3,559 or almost 3,600. Tapos yung 4GB 128 is 4,269 or almost 4,300. Etong Tecno Spark Go 1 mga ka-J-Vlog. So dito naman tayo sa A3. Tingnan nyo naman, very ano lang yung kanilang price. Sobrang hindi sila nagkakalayo. Yung A3 naman, meron siyang 4GB 128. Sobrang mura. 3,299. So, official store ni Xiaomi to, ah. Ayan, oh. 3,299. Naka 4GB 128 ka na. Tapos, sa ibang shop din ng Xiaomi is 3,500. So, ganun yung range niya. For the 4GB 128 is 3 plus lang. Compare sa Tecno Spark Go 1 na 4 plus. So, sa Xiaomi Redmi A3, yung 3GB 64 niya is 3,299. So, almost pareho lang sila ng presyo ng Tecno Spark Go 1. Tapos, sa 4GB 128 naman, is sobrang konti lang ng difference. 3,500 mga ka-J-Vlog. So, ewan ko bakit ganun ka-konti lang, few hundred of pesos lang ang difference ng 3GB 64 at 4GB 128 ng Xiaomi A3. Again, depende sa store siguro. Pero ganun lang yung presyo ng A3. Mas mura siya sa Tecno Spark Go 1. Kaya dito sa ating phone comparison, titignan natin kung ano bang mas sulit bilhin, yung Tecno Spark Go 1 ba or the Xiaomi A3. At kung interested din kayo sa dalawang smartphones na to, ilalagay ko po yung link sila sa description box. I-check nyo na mga ka-J-Vlog. At i-add to cart nyo na. Again, marami pa rin natatakot bumili online. Huwag kayong matakot pag bibili naman kayo sa mga official stores. So again, pag bibili lang kayo ng mga smartphones sa mga official store lang ng shop na gusto nyo, like doon lang sa Shopee, meron naman nakalagay na Shopee Mall. Tapos pag i-receive nyo na yung smartphone, unbox nyo, tapos i-video nyo para kunyari may discrepancy sa parcel, meron kayong proof sa Shopee na mapapakita. So, tingnan natin dito sa ating phone comparison ano bang masulit bilhin sa dalawang smartphones na to. So, yun mga J-Vlog, next dito tayo sa mga advantage nila sa isa't isa. Unahin muna natin sa display perspective. Sa display mga ka-J-Vlog, mas malaki lang yung konting display ni Xiaomi A3 or Redmi A3 na 6.71 inches compare sa Tecno Spark Go 1 na 6.67 inches. Pareho rin sila ng resolution at display na HD plus 720 na IPS LCD display, pero mas lamang ng konti. Pero mas merong malamang dito si Tecno Spark Go 1 dahil 120Hz screen refresh rate na to smartphone na to is sobrang gandang addition yan compare dito sa Xiaomi Redmi A3. So when it comes sa display, mas panalo or mas advantage ang Tecno Spark Go 1 dahil sa mas mataas na refresh rate niya. Second, sa OS, pareho lang naman silang naka-Go edition kaya wala namang problem dyan na Android 14 Go edition. Dito tayo ngayon susunod sa chipset. Sa chipset ay sobrang layo ng difference. The Xiaomi Redmi A3 is MediaTek Helio G36 na meron GPU na, ayoko nang sabihin PowerVR GE8320. Pag narinig ko na yung GPU na yan sa ngayong taon, parang sumasakit na agad ulo ko, di ko pa ginagamit. Kasi to be honest, yung GPU na yan is sobrang outdated na. Mabagal yung GPU na yan. Kaya nung ginagamit ko tong A3, based on my experience, when it comes sa navigating pa lang, medyo nakaka-experience na tayo ng delay movements sa pag na-navigate pa lang or opening ng mga applications.
Dito sa Tecno Spark Go 1, maganda ang nilagay nilang chipset dahil Tiger series ng Unisoc T615, na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz, and sa GPU is Mali G57. Again, the Mali G57 MP1 is a snappy GPU yan when it comes sa budget smartphones today. Kaya mas mabilis talaga di hamak ang Tecno Spark Go 1 compare dito sa Xiaomi Redmi A3. Marami rin ako nakikita sa comment section about sa review ko sa A3 na nababagalan nga sila sa smartphone. Kasi yun nga, G36 po ang nilagay ni Xiaomi dyan na isang mabagal to be honest sa chipset. Kahit na ilagay mo yan sa entry or budget smartphones today. Kasi yung mga ibang budget smartphone, nilalagyan na nila to ng snappy chipset like the Tecno Spark Go 1 na Unisoc na mas okay, di ba? Kaya makakapaglaro tayo ng ML. Makakapaglaro kayo ng ML sa A3, COD. Pero expect nyo na sobrang lala ng mga frame drops na may experience natin, lalo na sa COD. Sa ML, low settings nyo na lang. Makakalaro naman kayo kahit paano, mararaos nyo naman. Merong mga frame drops, hindi siya smooth, expect nyo na yan. Compare sa Tecno Spark Go 1 na mas okay ang performance niya sa mga modern games today. Next sa camera, specs-wise, mas maganda ang ma-offer na camera ng Tecno Spark Go 1, 30MP rear at 8 megapixel ang front compare sa Xiaomi Redmi A3 na 8 megapixel ang rear, 5 megapixel ang front. Next sa speakers, ito huge advantage ng Tecno Spark Go 1 is the dual stereo speakers na hindi natin makikita sa Xiaomi Redmi A3 na single speaker siya. So, syempre, biruin mo, budget smartphone, naka-dual stereo speakers, sobrang solid yan. Hindi natin makikita nga sa mga ibang brands like the Oppo A3 na single speaker. Syempre, good addition ng dual stereo speakers lalo na pag nanonood kayo, naglalaro, kahit na matakpan niyo yung isang speaker niya, merong isa pang speaker na hindi po nagdi-distort yung sound. Next sa battery, pareho silang malaki. 5,000 mAh battery capacity. Charging rate, mas lamang ang Tecno Spark Go 1, mas mabilis, 15 watts, fast charging, compare sa Xiaomi Redmi A3 na 10 watts lang po. So, syempre, ipiprefer ko yung mas mabilis sa charging rate kasi to be honest, ang 10-watt charging rate ay sobrang sakit sa ulo ngayon 2025. Lalo na pag i-charge mo is 5K battery, lalo na pag ang port mo is Type-C. Kasi to be honest, ang Type-C, nakadesign yan for fast charging at fast data transfer. Kung lalagyan mo lang ang Type-C ang isang smartphone na mabagal naman ang charging rate, ang use niya lang yan is reversible siya, reversible charging. Yun lang yung feature ng Type-C mo. Kasi again, ang Type-C ay for fast charging at fast data transfer. Kung 10 watts, sayang naman, hindi mo magamit ang full potential ng USB Type-C na dito sa Tecno Spark Go 1 ay nagamit natin kasi fast charging rate po siya na minimum na rin sa ganitong presyo, 15 watt fast charging rate. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa design. Dito tayo sa design. Maganda rin design ng A3 kasi to be honest, makakakuha to ng attention ng consumers. Ang laki kasi ng camera module. Lalo na sa Tecno Spark Go 1, sobrang makakuha ng attention ng consumers yan. Kasi yung design ng Tecno Spark Go 1 is mukhang iPhone 13, iPhone 14, or iPhone 15 na diagonal shape camera module. Nakita nga ako before nung naglalakad ako, sobrang layo pa lang naman niya. Akala ko nun, yung gamit niya, iPhone. Yung pala, nung paglapit ng palapit, kasi yung camera module ng Tecno Spark Go 1, medyo malayo. Compare sa iPhone na madikit sila ng module, di ba? Ng camera. Nakita ko ay Android pala gamit niya. So, akala ko nung first impression ko, first lingon ko, iPhone. Pero yung pala, pag alam mo yung nakikita mo na na-analyze mo na, na-observe mo na, Android pala yung gamit niya. So, again, both smartphone when it comes sa design is very eye-catching, pero mas ipiprefer ko ang design ng Tecno Spark Go 1 kasi mukha siyang iPhone. So, yun lang mga ka-J-Vlog, ang ating advantages sila sa isa't isa. Hopefully, nakatulong ito mga sinasabi ko sa inyo when it comes sa yung buying decision sa Xiaomi Redmi A3 and the Tecno Spark Go 1. So yan mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano ba ang magandang bilhin? Lalo na napakamura nilang dalawa. 3,000 to 4,000 pesos lang ay makakabili na kayo ng Tecno Spark Go 1 or the Xiaomi Redmi A3. Again, mas affordable ang A3 compared sa Tecno Spark Go 1. I think valid kasi unang-una dyan, mas maganda chipset ng Tecno Spark Go 1. So, kung ako pagpipiliin dito sa dalawang smartphone na to, since pareho lang naman silang Go Edition, hands down, I'll go for the Tecno Spark Go 1. Unang-una sa chipset, mas snappy. Pangalawa sa camera, design, 120Hz screen refresh rate, dual stereo speakers, malaki rin ang battery. So, don't get me wrong, maganda rin yung A3. Pero to be honest mga J-Vlog, ang umihila lang pababa sa A3 is yung chipset niya. Kaya,
Kung talagang sagad na budget nyo sa 3.5, ayan, mga 3,000. Kasi yung 3.5, yun naman advantage ng A3, mas affordable yung 4 gig 128 niya, nasa 3.5 to 3.6 lang. Yun yung magiging advantage ng A3 sa Tecno Spark Go 1, mas affordable option when it comes sa mataas sa RAM at ROM. Kasi sa 3 Plus ng Tecno Spark Go 1 is 3 gig, 64 gig lang, di ba? Kung habol nyo is RAM at ROM, again, A3 is better option sa inyo. Pero ito, sasabihin ko tayo sa inyong sa review natin, ang pinaka-main pong titignan nyo when buying a smartphone is yung utak ng smartphone, hindi lang yung RAM at ROM. Kasi yung utak at yung GPU or yung CPU or GPU po ang pinaka-main na performance ng smartphone. Kung mabagal naman, kung mataas ang RAM at ROM mo, kung mabagal naman ng chipset na nilagay. For me, sakit sa ulo yun. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the Tecno Spark Go 1 and the Xiaomi Redmi A3. Pareho silang sulit. Swak na swak sa inyong budget. Again, nasa inyong preference lang yan. Kung ano man pipiliin nyo dito sa dalawang smartphones na to.